Na maliwanag po diyan, dating Presidente Digong nagmamakaawa na dito ho sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, nakikiusap na at nagmamakaawa. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, eto mga kaibigan, nagmamakaawa itong si dating Presidente Digong dito sa ating kasalukuyan Presidente kagalang-galang Bongbong Marcos. Ay aba, ay lumambot na ho. Kung magugunita nyo po mga mahal kong taga-subaybay, ito ay palamura, nananakot at lahat ho na pambabastos na pinapakalat, sinisigaw nitong si Digong laban ho sa ating Pangulong Bongbong Marcos. But dito sa puntong ito na ibabahagi ko po sa inyo ay lumambot ang kalooban, hindi na nagsisiga-sigaan itong si Digong sa pamamagitan ng kanyang pakiusap na may kasamang nagmamakaawa dito ho sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka na konsensya na ito. Ang lagay ito ba ay may konsensya pa? Dahil nakakapanibago ho itong mga pakiusap, pagmakaawa ni Digong dito ho sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Sa bagay, ay nakakaamoy na ho ito na sa nalalapit na pagkuha ng ICC at inutos nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ibigay na sa ICC, sa Interpol kapag ito ay hinuli ho. Baka nang uutulang ito, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya nagagawa niya dito sa ibabahagi ko po sa inyo na pakiusap, pagmakaawa na Digong. Kaya siguro nagagawa niya ito. Malay nyo, baka ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay magbago ang isip na huwag ibigay sa ICC. O ano ang kanyang hidden agenda rito? Ito ba ay mayroong layunin na palihim kung sakaling makalusot siya dito sa kanyang mga binitawan na pagmamakaawa sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos? Baka nga sakali, mga kaibigan, huwag po kayong alis. Ito at ibabahagi ko po sa inyo. Kakaibang Digong ang mapapakinggan natin, mapapanood. Dahil biglang tumiklop ho, biglang lumambot, naalis ang kahayabangan, naalis ang pagmumura, at inamin niya na naman dito na talagang yung kanya ay may kasamang pananakot dati. Mga kaibigan, ano ba ito? Mas mabuti pa ay ibahagi ko po sa inyo para lubos po nating maunawan. Heto ho, nako, shout out po sa lahat, mga mahal kong taga-subaybay. Nandyan po sa screen at pwede nyo pong i-screenshot para sa lubos nyo pong pangunawa. Heto ho, nandyan ho at maliwanag ho, buhat po dito sa post ng PDP Laban, nakalagay ho, Duterte to BBM dapat patas ang halalan. Anak ko, speaking of halalan, mga kaibigan, ay nanguuto na naman to. Babasahin ko po ang nilalaman, mga mahal kung taga-subaybay. Heto, sa pagtitipon ng mga, nasa na ba? At heto, nako, nandyan, wala naman akong nakikita na tendency of the President Marcos to be abused and would condone itong violence. Wala naman ako nakikita diyan so this coming election. Aba, sabi nga ni Digong dito sa kanyang inimbento ng mga blankong papel nung nakaraang linggo, ay pinatatamaan nga itong ating kasalukuyang Presidente na guyuguto to the jail dahil ikaw ay mandaraya. Ba't iba ngayon ho, malambot ang kanyang sinasabi? Eto,
I hope that the President, kung maririnig niya ako, bigyan nila tayo, sabi ko nga, appreciate, patas lang ang laban. Aba, ay binaliktad pang pangyayari. Kailangan daw ay patas ang laban. Sabagay, baka gawain niya ho ito. Nung kasalukuyang siyang presidente ng ating Pilipinas bilang pinakamataas na hinalal ng taong bayan, kaya nga may kaso ito sa ICC. Dahil hindi nga patas ang laban niya, nung siyang nanunungkulan. Mga mahal kong taga-subaybay, datapwat sa puntong ito ay nagmamakaawa si Digong dito ho sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, na ang sabi nga niya ay dapat patas ang laban. Ay binaliktad, di ba? Dapat ikaw maging patas, Digong. Hindi yung puro character assassination. At ang sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ginagawa mo, Digong, na paglabas ng mga peking dokumento kasama dito yung sa budget, ay isang uri ng destabilization. Yun ay mismo sinabi, nagaling mismo sa bunganga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nako, yan po ay napakatindi na message ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isang destabilization ho ang ginagawa mo, Digong. Kaya't kung ano man ang gawin para sugpuin ang iyong pagiging pagkakaroon ng planong destabilization ng ating Pangulo, ay mayroon siyang kapangyarihan gumawa ng aksyon para sugpuin yan kung ipapagpatuloy mo pa yan, Digong. But anyway, iba nga ang kanyang sinasabi ngayon, lumambot di po ba? Eto, he will not allow na kagaya ko noon, na prangka-prangka ako sa mga tao, tayo noon. Huwag kayong pumasok sa takutan. It's not good. Let us keep democracy as what is handed down to our parents. Ay preserve natin ang legacy na binigay nila sa atin. From former President Rodrigo Duterte, nandyan ho sa screen. Pwede nyo pong i-screenshot. Yan ho ang binitawan ng mga pinapahatid ni dating Presidente Digong, na maliwanag po diyan. Dating Presidente Digong, nagmamakaawa na dito ho sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, nakikiusap na at nagmamakaawa. Malinaw po, mga kaibigan. Ano ang layunin nito? Ano ang kanyang hiding agenda? Ay pwede po tayong maniwala dito kung tayo ay wala sa katinuan, mga kaibigan. Ba't alam ko? Ay alam nyo na ang taktika, galawan nitong si Digong. Kaya't iba na naman ang kanyang taktika, strategy. Hindi nakalusot yung kanyang mga papel na blanco, na peke. Kaya't ngayon ay gumagawa na naman ng ibang story, strategy, para pag-usapan na pinapalabas nito na posible na hindi maging patas at abusuhin ng ating Pangulong Bongbong Marcos itong darating na eleksyon, na pumapasok dun ho yung takutan, pandaraya, na yan ang gustong ipunto ni Digong, na siya nga ho ay kunwari ay nagbabalat kayo na nagmamakaawa, nakikiusap, na yan ay kung pwede wag gawin ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Nako ho, ay basura ho ito. Kahit anong sabihin ito na lumambot, kahit anong sabihin explanation para magagandang message para sa ating Pangulo, wala na hong maniniwala dito. Bagkos ang nasa isip ng taong bayan, pepera ang kanyang tagasunod, ito ay nang uuto. Ito ay kunwari ay nakikiusap, nagmamakaawa, at baka sakali nga ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay maawa, at kung sakaling maawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi na siya ibibigay sa ICC, Interpol pagdating at paglabas ho ng warrant of arrest. Iyan ho ang karamihan na rin binibigay ng mga public opinion ng ating mga mahal na taga-subaybay. Any reaction, diyan po sa comment section. Inanyayaan ko po kayong magbigay
ng anumang public opinion. Naniniwala po ba kayo dito sa pagmamakaawa at pakiusap ng Digong sa ating Pangulo na ano ang kanyang gustong ipunto dito? Yung ba ay buhat sa kanyang kalooban o nagkukunwari lamang? Yan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito, bye-bye, palakpakan.